Dear Dr. Love, call me Eunice. I'm working in a big company dito sa Santa Rosa, Laguna. Almost 5 years na rin po ako dito at madali ang promotion lalo na kung masipag at competent ka talaga. Happy to say, isa ako sa mga empleyadong madaling nakaakyat sa promotion. Dito ko na rin nakilala si Jello. Nauna siya sa akin dito sa company at isa siya sa mga tumulong sa akin nung nagsisimula pa lamang ako. Hindi nagtagal, nahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. Pero may malaking but, Dr. Love. Bawal na bawal sa company namin na magkaroon ng relasyon ang employees. In short, patago ang relasyon namin ni Jello at lagi kaming ingat na ingat. May times na gusto talaga naming ipangalandakan sa mundo na we're in a relationship pero wala namang kaming magawa. Dr. Love, is it worth kaya na lumipat ng company ang isa sa amin para maging open na kami sa relationship namin? Pero what if lumipat ang isa sa amin pero hindi nag-work out ang relationship? Okay lang din kayang wala nang lumipat sa amin and we'll just take the risk kung sakaling malaman ng kumpanya. We just want to be proud of our relationship. Sana. Call me. Mababaw. Call me mababaw. Pero iba kasi ang feeling na alam ng lahat that you're in love and feeling loved. Salamat po, Dr. Love. Sana'y mapayuhan niyo po kami. Ingat palagi and God bless. Nagpapasalamat, Eunice ng Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat, Eunice, sa pagtitiwala mo sa ating programa. May mga kumpanya na administrative kasi yung kanilang ipinag-uutos na ito. Parang ruling na administrative para mapangalagaan ang kanilang kumpanya. For whatever reason, hindi ko alam. Pero may mga ganyang kumpanya na gumagawa ng batas na ipinagbabawal ang magkarelasyon, no? But as far as I know, wala naman akong alam sa batas ng labor. Siguro it would be best if you ask a lawyer o i-check mo sa Department of Labor kung ano ang stand, ang estado ng batas ng labor hinggil sa ganito. Kasi kung ako ang tatanungin mo, parang masyadong panghihimasok na yon sa personal na buhay ng isang manggagawa, no? Hindi mo maaaring diktahan ng isang tao kung sino ang mamahalin mo at sino ang hindi ayon at batay lamang sa desisyon ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo, no? Wala akong alam na ganong batas. Sa tinagal-tagal ko na sa pagtatrabaho, maybe sa broadcast, wala akong ganyan, no, sa amin. Ang iniiwasan lamang ay yung masyadong public display of affection na maaaring maka-apekto rin sa ibang mga empleyado o maka-apekto sa operations ng kumpanya. Yun ang isang maaaring dahilan kung bakit iniiwasan ng inyong kumpanya. Kung matatandaan ko, meron akong isang nakasama sa radyo nung araw. Parang celebrities. Magsyota sila. Babae tsaka lalaki. Minsan, hindi siguro nagkasundo. Meron silang hindi napagkasunduan. Naku, talaga nagsigawan, nagmurahan sila doon sa loob ng booth. And we had to call the security guard para mapaghiwalay sila. Kasi maaapektuhan ang mga programa.
maapektuhan ang susunod na programa dahil nandun sila, nag-aaway pa sila. Yung announcer hindi pwede makapasok dahil nahihiya din naman siya, di ba? So, maaari siguro, Eunice, kaya ayaw ng kumpanya ay iniiwas lang nila yung public display of affection na maaaring, kung konservatibo ang mga amo ninyo, iniiwasan nila yun. Or, iniiwasan yung mga usap-usap hinggil doon. Kaya siguro, yun ang gusto kong paniwalaan na pinoprotektahan ng kumpanya. Kaya ipinagbabawal ang makipagrelasyon sa kapwa niyo empleyado. Ganun pa man, it would be best, no? To talk to your manager or supervisor kasi ito ay pagpigil na sa iyong laya bilang isang individual, karapatan mo na magmahal ng gusto mo at hindi po pwedeng diktahan ng kumpanya ang mamahalin mo. Itanong mo rin kung may kilala kang abogado sa labor or pwedeng direkto ka ng magtanong sa labor, Department of Labor, para malaman mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Ang sa akin ay mas makabubuti siguro na alamin mo muna kung ano ang batas. At kung alam mo na ang batas, maaari kang makipag-ugnayan sa inyong manager, sa inyong supervisor, at ipaliwanag mo na mahirap kontrolin ang iyong damdamin lalo may karelasyon ka na. No? At ang pagiging magkarelasyon, nauunawaan natin yan na very proud tayo na malaman ng ating mga kaibigan that you are in a relationship, that you are loved. No? At yan ang isang kalayaan ng isang demokratikong bansa. It would be best for you to inquire from lawyers or sa Department of Labor kung ito ay tunay na labag sa batas ng labor at kung ito'y lumalabag sa batas, then you can talk to your supervisor and tell him that you are in a relationship and you are protected by the laws of the Department of Labor. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.